Hello, welcome po sa ating simpleng pag-aaral ng Biblia. At nandito na po tayo sa part 3 ng Book of Mark. Let us call this part 3 since dalawang episodes po yung na-cover na natin dito sa Book of Mark. So we will try to relabel yung dalawang naunang episodes, part 1 and part 2. Yung part 1 ay verses 1 to 5, part 2 ay verses 6 to 11. We will call this part 3. Ayan, para meron po tayong guide. Sometimes if you wanna watch again yung something that you wanna hear it again, or meron po tayong na cover or na mention and you wanted to hear, listen again, maybe to make a point, or kung meron po kayong mga if you heard it right or whatever reason po. Ayan, kaya naisip namin na we will call every episode a part. Kaya this time, part 3 po ito. Welcome po again. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan as you are joining us dito sa ating pag-aaral at this time. Sige po, if you have a Bible, please open with me dito sa Mark chapter 1. Magpipick up po tayo sa verse 12. Ayun. At if I may read ang verse 12 saying, "Immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered to him." Yan po ang sinasabi ni Mark as far as yung nangyari sa ating Panginoon after nung siya ay mabaptize ni John the Baptist. The last time, na-cover po natin yon na sa ministry ni John the Baptist ay nagpabautismo ang ating Panginoon, at nung mabaptize siya, nag-open ang heaven, nag-descend ang Holy Spirit sa kanya, and the Father even made a statement saying, "You are my beloved Son, in whom I am well pleased." Ayun po, even doon ay nakapulot po tayong some lesson or even proposition, challenge sa atin na hindi yung involvement natin sa church or sa ministry ang dapat nangingibabaw more than dun sa ating kumbaga, right attitude, right character before God. Dahil nga, na-mention din natin sa part 2, yung video before this one, na ang ating Panginoong Yeshua, wala pa po siyang ginagawa at that time. And yet, ang Father already declared him as one in whom He is pleased. Yan. Kaya sa atin, as a point of review, ang ating pong mga buhay, everyday sa day-to-day na buhay natin, on how we go along or how do we deal with people, whether sa family natin or sa mga friends, even sa mga unbelievers, na making sure na kikita po ang ating Christ-likeness para malugod din ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ano po, hindi yung ang iniisip natin, yung ma-involve lang tayo sa church, malulugod ang ating Panginoong Diyos. That will be a false assumption. Maganda yung ma-involve po tayo sa church, pero even before tayo ma-involve, nawa, ang family natin are blessed na sila sa atin. Ayun. Kaya, like I said, maraming mga involved sa ministry, mga busy, at many things na gumagalaw sa ministry. And yet, sa sarili nilang pamilya mismo, salbahe sila.
Kumbaga, hindi matino yung kanilang pagkatao. Pero ang gusto nila ay puro involvement sa church or sa ministry. Ayan. Kaya balance po natin yung dalawang yun. Ano po? I'm not even mentioning yung Matthew chapter 7 verses 20 and 21 na doon ay ang mga tao kala nila yung involvement nila sa church, yun ang magiging basis na tatanggapin sila ng Panginoong Diyos. And yet, hindi naman. Dahil something na meron silang kumbaga yung binabaliwala. Kumbaga yung batas ng Diyos ay binaliwala nila. Ang gusto lang nila ay yung involvement nila. Ayun. Anyways, sige po. Itong binasa natin sa verse 12 na after na baptize ang ating Panginoong Yeshua ay immediately, sabi niya, right away, the Spirit drove him into the wilderness. So ang banal na espiritu, siya mismo ang nag-guide, dinala ang ating Panginoong Yeshua sa wilderness. Siyempre, pag wilderness is basically sa wild, walang mga tao na kumbaga yung isolated na place yan. Hindi lang po yun. And sabi niya, verse 13, and he was there in the wilderness 40 days. Hindi po 1 day. Kumbaga talagang this is something to test ang ating Panginoon on what He is made of. Tempted by Satan and was with the wild beasts. And the angels ministered to him. Actually, si Matthew, sa book of Matthew, chapter 4, makikita natin yung more detailed na account nitong temptation ng ating Panginoon habang siya ay nandun sa wilderness for 40 years. Pero tingnan natin itong binigay lang ni Mark sa atin since book of Mark ang ating focus. Dito, dinala ang ating Panginoong Yeshua sa wilderness by the Holy Spirit. Ang purpose niya is to now prepare him, to test him before, kasi after nito, ito na, ministry na, kumbaga, kung ano yung tinawag ng Amang Diyos sa pagdating niya dito, magsisimula na, full blast na siya after nitong 40 days niya sa wilderness. I will call this as preparation. I will call this as makikita kung what Yeshua or Jesus is made of. Siyempre, sige, from the day na ipanganak siya hanggang sa araw na ito, hindi po yan nagkasala. Wala po siyang, hindi po nagmura, hindi po nagsalita ng masama, hindi po siya nanlait, hindi po siya nag-isip ng masama. Ni magplano ng masama, hindi po siya, wala po siyang ginawa up to this point. And he is about to do a ministry. So titingnan ngayon ng banal na espiritu, sige, let's see what you are made of. Alam po ninyo, ang dati nandyan kasama natin sa Baguio si Christina na isang Koreana. And she was telling me about ang mga Samsung na phone, how they actually test them before they release them sa market. Ang testing ng Samsung ay to promote ang Samsung or anything, ito lang po yung naikwento sa akin. And even sa YouTube, actually kinonfirm ko ito by watching sa YouTube kung paano i-test ang isang Samsung phone unit at kung ano yung mangyayari kung ito ba ay in operation pa rin. Kumbaga, nagagamit pa rin ba? Meron po yung i-drop nila all sides. Gumagana pa rin. Meron po yung ibababad nila ng 3 minutes sa tubig. Gumagana pa rin. Meron po yung purposely scratch nila, hardly any scratch dun sa kanilang sa screen niya. That means
bago mo i-release yung isang unit ay dumaan sa kumbaga testing, quality control ika nga. Yes. Seems like ito din po yung nangyari dito na makikita natin. The Holy Spirit drove Jesus sa wilderness. Number 1, wilderness po yon. Number 1, ang length niyan ay 40 days. Hindi po 1 day lang na matapang ka. Sige, 2 days matapang ka. Pero 40 days, walang pagkain. Walang inumin. Pero nakuha niyang maghintay hanggang mag-provide ang ating Amang Diyos sa Kanya by sending the angels. Pero before that happened, 40 days siya lang mag-isa. 40 days, within that 40 days, eto pa, tinempa siya ni Satan na bumigay na dahil meron na yung gutom siya, meron na yung kung talagang gusto mo ay glory, I can give it to you now, you don't need to labor, hindi ka na kailangan mahirapan pa, and everything. 3 klaseng temptation po yan eh. So now, hindi lang yon, ang mga kasama niya doon, mga beasts, meaning it can be a wild bear, it can be a snake, it can be a tiger, or yun ang mga nandoon. Pero nalampasan niya. Yan, ang maganda dyan, nalampasan niya lahat na siyempre bilang tao at Diyos, pwede mong maisip na kung mamatay ka doon, hindi pa man nagsisimula yung ministry mo, mamamatay ka na. Possible po yun kasi nasa katawang tao po siya eh. But anyways, at the end, the angels ministered to him. I believe yun din po ang typical na nangyayari sa atin, sa ating mga Kristiyano. Hindi po ba yung kung saan sometimes may pinagdadaanan tayo, if we will look up, since ang ating Panginoong Diyos, alam niya lahat ang nangyayari sa atin at mangyayari sa buhay natin, hindi po ba ang the first thing we have to make a dialogue or communicate ay ang ating Panginoong Diyos. Panginoon, hindi ko po alam kung ano po itong nangyayari, but I know, aware po kayo. May you please let me know, ito po ba ay nanggagaling sa inyo? And so for me to learn something, and so for me, you prepare me for the next encounter sa buhay ko, I will be so ready. Hindi po yung sometimes may maririnig tayo na pag hindi na maganda yung nangyari sa tao, to the point, Lord, take this away. Take this away. Lord, I rebuke this in Jesus' name. This be gone. Kumbaga, alisin po ninyo ito, lumayas ka. I rebuke you, I cast you out. Kasi ito hindi magandang bagay na nangyayari sa atin. Hindi po ginawa ng ating Panginoong Jesus yun. Ang ating Panginoong Jesus, He was willing to be subject kung ano yung overall plan ng ating Panginoong Yahweh. Ayun, sana matularan natin yon. At the end, the angels ministered to Him. Yun din naman ang every end ng segment ng buhay natin. That the Lord always provide a ministry para tayo ay matulungan, isn't it? Hindi po yung kagad tayong dumadaing, kagad tayong immediately ayaw natin yung something na yon na ano yan eh, yung kumbaga yung very comfortable or kumbaga biglang may anong tawag dito, something that came sa iyong path na naging istorbo, parang naging obstacle siya. Kaya immediately ang gusto natin mawala yon, ano po. Pero sa Panginoon hindi. He waited even 40 days until the angels ministered to Him. Nawa, makapulot po tayo ng lesson doon. Continue po sa verse 14, sabi niya, Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
Tingnan po natin kung after this ay pwede po tayong mag-conclude. Ano po? I'm not sure hanggang kailan tong liwanag na ito. I happen to record, made this teaching natin sa hapon or sa gabi. Gabi na po dito, kaya lang talagang maliwanag dito kahit gabi na. Ang sabi, now after John was put in prison, verse 14. Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Now, si John ay meron siyang nirebuke na makapangyarihan na tao. Is it Herod? I have to go back sa account na yon. At ngayon pinakulong si John the Baptist. Eventually, hindi na yan makakalabas at eventually, pupugutan niya ng ulo. So, makikita mo yung may mga taong against sa pinapangaral ni John the Baptist. And he was preaching the righteousness coming from God. And the Lord Jesus or Yeshua will continue that ministry, hindi po ba? Pero, after nung ma-persecute si John the Baptist, ito naman ang dating ng ating Panginoon. Hindi po yung after nung naging maganda yung kalagayan ni John, ay ito naman, sumunod ang ating Panginoon. Kadalasan sa tao, ganon eh. Pag nakikita nila, ay maganda pala yung nakaposisyon sa ganito, ay puposisyon din ako. Ay maganda pala yung ganyan na katungkulan. Gagawin ko rin. Ano kaya yung makita mo yung isang tao na pinersecute dun sa katungkulan niya, magdi-desire pa kaya gusto ko rin maging ganon. Kaya makikita natin kung sino yung totoo at sino yung hindi. Kadalasan, maraming mga tao, they are pursuing something sa buhay nila because yung nakikita nila, maganda yung kinalalabasan nung kung sino man yung ginagaya nila o yung gusto nilang marating na posisyon or klaseng buhay, ano po. Pero ang ating Panginoon, hindi. Nung na-imprison si John, siyempre mag-iisip siya, wait a minute, meron ng persecution. Naglaylo po na ako, lalo akong lalayo. No, hindi. Siya po ay nagpunta na sa Galilee. Open na ngayon. He is now in the open preaching the gospel. Ayun. Kaya nawa, ganun din po ang mga calling natin. Hindi po yung calling natin, makita natin, maganda yung, ang daming mga, pag nag-start ka ng church, ang daming mga tao, ang mga tao magbibigay ng pera, yung pera magagamit mo sa patayo ka ng church, o kaya pa-increase ka ng pa-increase sa sweldo mo na, naririnig ko po sa Pilipinas, may mga churches na nasa 6 digits ang sweldo. Sweldo po ng mga hindi po ang main pastor, ng mga assistant pastors. Ang sweldo nila 6 digits. When I say 6 digits po, halimbawa 100 and then 3 0, 6 po 'yon, no? 1 lang 'yan. So that means 100,000 a month. Kaya kung yung 1 ay 700,000 a month. I don't know kung how much yun, pero ang nakarating sa akin, 6 digits ang sweldo ng assistant pastor. Siyempre ikaw, sandali, marunong din ako mag-preach. Let me see kung pwede ako dyan. Pwede ako dyan. Imagine yung sweldo mo ganon. I'm not saying na yung mga ganon na klaseng mga pastor po ay yun ang inambisyon nila. Pero I'm saying na may maraming mga tao nakikita nila ganon yung sweldo, gusto rin nila. Paano kung yung pagpapastor ay pinapatay na? Yung mga pagpapastor ay kinukulong na. Magdidesire pa kaya yung mga fake? Hindi na.
Kasi ang mga fake ay gusto lang gawin dahil nakita nila maganda yung mga tao, nirerespeto sila, ay talagang tinitingala sila at sikat sila sa kanilang grupo. Gusto ko rin yan. Yan po ang mga fake na hindi naman talaga tinawag. But I'm not saying lahat pero ang point ko po dito, kung ang ating Panginoon nakita niya nung kinulong si John the Baptist, siya ipinagpatuloy niya. Tendency, pwede rin po siyang, ikaw rin ikukulong ka rin. Pero dahil siya ay totoo, tinuloy niya na kailangan niyang ipangaral ang gospel sa mga tao. Let us touch po a little bit of what is coming sa ating pong panahon. Number one, ang hinihintay po natin yung last week ng propesya sa Book of Daniel. Ano po? Now, yung last week, ibig sabihin, week speaks of 7 years. Alam po natin, yung first 3.5 ay ang tribulation, ang last 3.5 nun, ang Great Tribulation. Kumbaga, yun na yung wrath of God. Mangyayari na yung wrath of God dun sa last 3.5 years ng 7 years of tribulation. Pero itong first 3.5 years, makikita po natin, dyan magsisimula yung gospel na ma-introduce sa mga Hudyo. Kasi yung period na yan, dyan din bababa yung 2 witnesses. I will make this brief po dahil I'm not sure kung how much yung kumbaga yung background or familiarity natin sa eschatology, pero bigyan po natin ng lesson after ma-introduce ito or ma-present ito, excuse me. So eto ngayon, dun sa 3.5 years, magkakaroon po ng great persecution sa mga Christian. Eto na, yung Antichrist kasi will really overpower yung lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon. I believe makikita natin kumbaga yung anong tawag dito, yung kwento sa Revelation 11. Yung pagdating nung naipanganak yung bata, eto ngayon yung flood, the enemy, mag-send siya ng flood. Ang flood is always speaks of the army to destroy yung lahat ng mga naniwala sa ating Panginoon. That is the picture yun Yun po yung picture doon. So, sa 3.5 years, sa 7 years, yung first 3.5 years, yung persecution is so great. Marami pong mamamatay, magiging martyr ng mga Kristiyano dyan. I believe marami sa kanila mga Hudyo. Dahil that is the moment na mga Hudyo mag-o-open yung kanilang mga kaisipan sa gospel at they will understand and they will come to know ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Yeshua, at sila po yung mostly hahayo sa buong mundo to preach the gospel. Dahil unless the gospel is preached to the whole world, ay yun ang pagdating, will follow yung pagdating ng ating Panginoon. So I really believe ang mga Hudyo, sila po ang magfulfill dun sa propesiyang iyon. Alright, so dun sa 3.5 years, dito po kailangan ang mga mananampalataya. Because comes the last 3.5 years, ano na po yan? Chaos na yan. Nandyan na yung judgment ng Panginoon. Nandyan na yung may darating na asteroid, meteor, magta-turn ang tubig into kaya that is not the moment to preach the gospel. Pero dito sa first 3.5 years, though yung persecution napakataas, pero this is now the last period na mag-share ng gospel. Ito po yung let me just give a little pahapyaw lang po ito, teaser lang. I wonder why ang mga marami pong mga preaching
na sinasabi bago magtaghirap, tayo po ay kukunin ng Panginoon. Well, kung tayo po ay kukunin ng Panginoon, sino po yung magsishare dito sa first 3.5 years? Puro mga Hudyo na lang ba? Wala na yung mga Gentiles. Kasi dito tayo most needed eh. At kung familiar po kayo sa different views ng rapture, meron pong pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib. Di po ba? Kaya ang majority ng mga churches ngayon ay nandito po sila sa pre-trib. Ibig sabihin, bago magtaghirap ay kukunin na sila ng Panginoon. Kaya ngayon ay sitting pretty lang. They're not doing anything kasi bago pa naman magtaghirap ay kukunin sila ng Panginoon. I'm not sure kung saan po galing yung doktrinang yun, pero nakikita ko yung impact sa mga Kristiyano ay wala na silang effort to train themselves before darating yung taghirap na iyon. Kikita natin ang ating Panginoon nung mawala na sa picture si John the Baptist, ikinulong na, doon po siya dumating. I just see ang mga tunay na Kristiyano pagdating nung first 3.5 years, dyan sila magiging more passionate to preach the gospel because they know that the urgency of time dun sa 3.5 ay this is the last hooray moment ng gospel para we can bring as many souls sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Nawa ganon ang mga gagawin ng mga Kristiyano. Hindi yung kaya tayo nakakilala sa Panginoon para pupunta lang sa langit. Kumbaga, isinit, ang dami pong katuruan ni Pablo, Apostle Pablo, kung sino po ang isang Kristiyano once siya ay nakakilala sa Panginoon. Actually, I'm thinking of presenting a special segment patungkol po dito. I will end dito, pero I will put together my notes at i-present po natin iyon regarding sa ano ang role ng mga Kristiyano pagdating na ng pagsimula ng tribulation period. Ayon. At since meron po tayong katuwang na ngayon sa ating mga video, I would like to present na sa half of the screen para maipakita natin yung outline, yung chart ng chronological event natin. Pray for us po dahil ever since nagsimula tayo, between me and my wife, we were doing this together. Pero ngayon, we have other family members that are helping us. Kaya you will see many changes dito po sa ating mga presentation. Salamat po. Salamat again. Alright. Di pa po tayo tapos dito. Sabi niya, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Ito na naman yung good news ng kingdom of God. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ano po ito? Good news ito. Sabi niya, the time is fulfilled. Ano pong na-fulfill? If I may? Ano po yung na-fulfill? Nandito na ang ating Panginoon, naipanganak na siya. He is now ready to do a full blast ministry. Ano po yung na-fulfill? Well, ang plano ni Yahweh is isend niya yung Savior that will save humankind from the beginning of time. Fulfilled na po yan. Nandito na siya. Kaya the time is fulfilled. Pero before dumating ang ating Panginoon, the only thing that man can do is look at the law at they will do their best na nasusunod nila yung law. Pag sila ay nag-falter, pag sila ay nagkamali, mag-offer sila ng animal sacrifice, and yet that is not enough to clean their guilt. That will only cover their sin. Kaya Kippur that will only cover their sin, pero they need a Savior. Now, the Savior was planned by God even from Genesis. Nasabi niya, isusugo ko. Yan. Ngayon, andito na siya. It is now fulfilled. Pwede na. Pwede na po tayong pasakop sa Diyos.
Pero before pagdating ng ating Panginoon, we can only wish. Masasakop tayo ng Diyos, marireset niya yung ating buhay, mabibigyan niya tayo ng guidance, may empower niya tayo sa kanyang banal na espiritu. Ayun, ano po, hindi pwede yan pag wala pa ang ating Savior. Pero nandito na siya. Kaya sabi niya, the time is fulfilled. And the kingdom of God is at hand. At dito ang kingdom of God. Ibig sabihin yung masasakop ka ng Diyos kung pasasakop ka sa Kanya. That is good news. Noon, you cannot do that. Kahit hudyo ka pa, you cannot do that. It's all, kumbaga, temporary band-aid solution before the coming of our Lord Jesus. Para bang they do everything sa isang sugat na para hindi kumalat yung infection, and yet they cannot do surgery. Ito na, the time is at hand. Pwede nang alisin yung infection at malinisan ka. Yung healing will start. Ito na, yung kingdom of God can now do sa ating buhay. Napakapalad po natin kung talaga naiintindihan natin kung ano ang nangyari from the time ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua, hanggang sa panahon natin. Continue po. Repent, sabi niya. Magbago na yung iyong daan. Siyempre, bago pa yung repent, ano sabi ni John? Confess your sins and repent. Di ba? Nagka-confess ng sin, I don't want to do anything with that sins anymore. Bago ako nakakilala sa Panginoon. Ngayon nakakilala ako sa Panginoon, I will have a new direction, new path. Ayan. After nun, believe in the gospel. Meaning, maniwala ka sa gospel, maniwala ka kung ano yung sinabi ng Panginoon na plano niya sa iyong buhay. Hindi po yung pag nagpunta tayo sa church, umawit tayo, nagtaas tayo ng kamay, nag-open tayo ng Bible, pag uwi natin, tayo pa rin yung the same pagkatao. Kahit tayo pang mga pastor, na siyempre, bihis pastor tayo boses pastor nga tayo and everything. Pero pag uwi natin sa bahay, tayo pa rin. Hindi po yon. Ang sinasabi ng Panginoon, believe in the gospel. Magsimula ka doon sa tingnan mo anong habilin ng Panginoon sa iyo. Kung kailangan mong ibahagi ang iyong resources, ibahagi mo. Kung kailangan mong magpatawad ka. Kung kailangan mong tulungan ng isang tao, tulungan mo siya. Di po ba? Yan ang habilin ng Panginoon Believe in the gospel. Kasi sa carnal na kaisipan natin, ano makukuha ko dyan? Pero when you believe in the gospel, nagiging kasangkapan ka ng Diyos sa lahat ng nakakasalamuha mong tao, knowing na meron kang makontribute sa kanila in any part sa kanilang buhay na magkakaroon sila ng chance na mapapalapit ang kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos. That is believing in the gospel. Hindi lang po yung, ito nga, I believe this. No, i-apply natin sa ating buhay. Kaya sa verse 15, sinasabi niya, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So ano po yung na-fulfill dito? Ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na the time is fulfilled? Nandito na, nangyari na. Ang ibig sabihin. Ano po yung na-fulfill? Ang na-fulfill ay yung plano ni Yahweh kung paano niya mailigtas ang mga tao. Kaya itong arrival ng ating Panginoong Jesus, ito na-fulfill na yung plano niya. Kaya nga ang pangalan niya ay Yeshua. Yeshua ibig sabihin ang kaligtasan ni Yahweh. Yun pong ibig sabihin ng Yeshua. Ang Christ, ibig sabihin niyan, the Anointed One. Kaya kung ibaliktad mo ng Christ Jesus o kaya Christ Yeshua, yung pinili niyang kaligtasan para sa mga tao. Yan ang ibig sabihin niyan. Now, meron siyang pinlanong kaligtasan even from Genesis, ipapadala niya. Pero hindi niya ipapadala sa any timing, kundi sa timing na ito. Ito na nga, dumating ang ating Panginoon.
mayroon na ngayong nag-i-start na ngayon yung kumbaga sa pelikula, yung nag-i-start na yung movie. Ito na yon, patungo na doon sa maliligtas na ang mga tao. Kasi bago man na dumating ang ating Panginoon, malabo po yung maligtas ang tao. Like I said, yung magkaroon ng animal sacrifice and everything, pero that is not, that doesn't suffice, o kumbaga yung hindi na nami-meet kung ano yung requirement para mapalaya ang tao sa kanyang kasalanan, para mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Yung kanilang mga pagkakamali ay kino-cover lang nila ng dugo ng mga innocent na mga hayop. Ano po, wala silang kaugnayan sa kasalanan ng tao and yet sila po yung namamatay Pero this time, napakapalad po natin. This time ay na-fulfill na yung kaligtasan na pinlano ni Yahweh by His, awesome wisdom. Na kung maniwala tayo, manampalataya ng ating Panginoong Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Ang mga kasalanan natin from birth, even yung inherited sin natin, ay i-delete po niya. Mabubura yan at magkakaroon tayong panibagong standing before God. At tutulungan niya tayo sa buhay ang buhay na iwas dun sa mga kasalanan na dati nating nagawa sa buhay na ito. Yun na yun. The time is fulfilled. And the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, ang kingdom ng Panginoon is at hand. Kung gusto mong pasakop sa Kanya, pwede. Kung gusto mong you will be under His dominion, kasi kingdom dominion. Ano po? Yung dominion niya, pwede ka na niyang masakop individually. Hindi yung dati pumupunta ka pa sa mga religious leaders, sa priests and everything. Hindi na po yun. Ngayon, masasakop tayo ng Panginoon individually, na meron po tayong individual channel sa Kanya, open channel sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda. Kumbaga, kung meron kang makitang isang, sabihin nating organization, o kaya sa isang dito sa Amerika, military, na makita mo pag nag-sign up ka pala sa kanila ay everything is provided, papaaral ka nila, may pagkain ka, may housing ka, may mga allowances ka and everything, as long as gawin mo kung ano yung agenda ng military branch na yan. Everything else will be all provided. Even pag namatay ka, they will take care of you. Ililibing ka sa mga libingan ng mga soldiers. Actually, at last vacation po ay nakarating po kami sa Virginia sa may White House at nakita namin yung libingan ng mga soldiers. Naku, ang ganda. Ang ganda po. I cannot have the name of the place right now, pero yan ang ginagawa ng mga military dito sa US. Kaya pag sila'y nag-military, they will die for what they're doing. Kasi ang government, ang military will take care everything sa kanila But anyways, yun po, may kingdom na. Ang kingdom ng Panginoon, pwede po tayong, Panginoon, pasakop po ako sa iyo. Sakupin mo po ang aking buhay. I-guide mo po ako. Please take care of me. Meron pong Diyos. Yet, tayo dapat nag-iiba yung ating direction na. Hindi na tulad nung dati. Kaya sabi niya, repent and believe in the gospel. Kasi kung babasahin natin ang gospel, parang from our own yung kaisipan, parang madidihado ako dito Parang mahalanganin ako dito Pero kung merong faith, pag tayo ay may faith, pag pinapagawa ng Panginoon, we do it no matter what. And then we always see kung ano yung outcome noon, it's always beautiful. Sabi nga dito sa binasa natin, after ng temptation ng ating Panginoon, the angels ministered to Him. Ganon din po sa mga everyone na naniwala sa gospel. At the end, they can laugh at us right now. They can look at us na tayo'y dehado. Kung ano man ang sabihin nila sa atin, that's alright. Kasi hindi pa naman tapos At the end, we will always
in the most beautiful side ng buhay na ito dahil nagpasakop tayo sa ating Panginoong Diyos. Alright, sige po, pagtatapos tayo dito. I'm not sure kung hanggang gaano na kahaba ito pong segment na ito. I was only planning mga 20-25 minutes. Sige po, salamat. Hanggang sa susunod. Susunod naman yung part 4 natin. Again, ito yung part 3 ng Book of Mark. May I invite you po na mag-subscribe para dumami po ang ating mga subscribers, meaning makikilala ang ating channel, ang ating ginagawang simpleng pag-aaral sa Biblia sa channel na ito by your lingkod na si Pastor Ramses Gamboa. Salamat po hanggang sa susunod. God bless you and Shalom.